Magandang araw mga idol ko. Isa ka rin ba sa ginagawa ang ganitong sistema ng pag-aalaga ng mga manok mula sisiw hanggang sa ito ay maging inahin hanggang sa makapag-harvest ng maraming itlog? Mas mabilis ang paglaki, walang nababansot at higit sa lahat, ang pinaka-problema ng mga nag-alaga ay yung nagtutukan ng balahibo, or kinakain nila ang balahibo ng kasama nila hanggang sa ito ay manghina at pwedeng humantong sa pagkalagas, at yun ang ayaw na ayaw nating mangyari sa ating mga alaga. Pero bago tayo mag-umpisa mga idol ko, baka naman, kahit isang like lang ng videong ito, at mag-follow and subscribe ka na rin para updated ka sa mga next video ko na pwedeng makatulong sa'yo. Salamat! Balik na tayo sa main subject mga idol. Pwede nyo itong gawin o gayahin ang ganitong setup. Pasintabi po sa mga idol ko na professional dyan, nasa sa inyo kung gusto nyong gawin o gayahin. Itong ibabahagi ko ay base lamang sa aking karanasan at syempre sa nilalaman ng maliit kong utak. Itong mga puting manok ay layer chicken. Ililipat na sila sa free range. Ang edad nito ay 3 months, 54 heads. Iisa walang nabawas o namatay. Ang sekreto mga idol ko, malinis na tubig, malinis na patuka, at higit sa lahat palaging malinis ang kulungan ng ating mga alaga. Pero kung ikaw ay baguhan o matagal nang nag-aalaga ng manok, at gusto mong padaliin at hindi na araw-araw ang paglilinis mo ng iyong brooder o kulungan, mas madali ang ganitong setup mga idol. Weekly or monthly ang paglilinis. Basta siguraduhin tuyo ang apakan nila. Dakmain ko muna ito para mapabilis tayo. Ang gugulo nila. Ganito ang sistema mga idol ko. Pwede kayong gumamit ng ipa, kusot, or buhangin. Depende kung ano ang available sa inyong lugar. Yang tatlong nabanggit ko ay napakagandang gamit pang bedding sa ating mga alaga. Dito ko sila inilipat sa edad na 12 days old, hanggang sa 3 months old. Hindi mahirap ang paglilinis nito mga idol. Pwede kayo magpalit ng bedang, pagkalipas ng 1 buwan, dahil maliliit o sisiw pa sila, at hindi pa ganun karami ang kanila kinakain para sa mas maraming ipot. Stress-free, sapat ang init dahil sa kusot o ipa. Kayang-kaya maiiwasan dyan ang ammonia. At higit sa lahat walang amoy hindi mabaho sanhi para sila ay magkasakit. At pagdating ng 1 month old, pwede na kayong gumamit ng buhangin. Pwede kayong magpalit ng bedding gamit ang buhangin. Mas madali itong linisin, at hindi magastos lalo na sa mga tabing ilog dahil ito ay libre lang. Ito ang pinakasandata ko sa paglilinis ng kanilang mga ipot. Pasintabi po sa mga kumakain. Sa gumagamit dyan ng buhangin at nakaranas ng disadvantage, comment mo naman idol kung bakit. Meron kasing isang backyard breeders nang gumagamit ng buhangin at hindi raw maganda. Pero sa experience ko ay wala akong nakikitang hindi maganda sa paggamit ng buhangin. Hindi pahirapan ang paglilinis sa mga brooder. Basta siguraduhin lang na hindi nababasa o natatpa ng tubig mula sa pinyuman.
Panatilihin lang tuyo ang inaapakan nila para iwas sa anumang uri ng sakit. Itong mga sisiw ay kabir at layer chicks. 15 heads na kabir, at 29 heads na layer chicks. 4 days old at mga week old. Sa pag-aalaga ng mga manok, importante dito ay malinis ang kanilang pinaglalagyan. Kahit sa maliit na espasyo o area ay kayang-kaya mo silang palakihin ng walang nalalagas. Panatilihing sapat ang kanilang tubig, patuka, at bitamina sa araw-araw. Garantisadong hindi sila magkakasakit mga idol. Dagdag tips mga idol, mas malakas, masisigla, hindi sakitin at higit sa lahat mabilis ang harvest kung ang iyong mga manok ay naka-free range. Hanggang dito na lang, ingat and happy farming!